Magkaharap kayo ni DOH Secretary. Dahil ngayon magre-resign na siya. Bakit magre-resign siya? Ganito. Siguro. Hindi natin malaman. At tayo, Attorney Dr. Jody, kami ni Attorney Aaron, kapag bumabatikos kami minsan, kung batikos yung tawag na yun o katotohanan, nagsasuggest kami ng solusyon. We are not just ranting without offering any solution. So, kung kayo, harap siya, at para matapos na itong lahat, bago siya mag-step down, Secretary Duque, bago mag-step down, may isasuggest lang po kasi para maitama po itong lahat ng ito at matigil na ito at para rin po sa inyo na maklear ninyo lahat ng nangyayari at bago kayo bumabais, magkaroon naman kayo ng natitira pang konting dignidad. Dr. Jody. Alam niyo ho, not all that is legal is moral. And not all that is moral is legal. Totoo po. Kaya ang ginagawa nilang labanan, legal. Kasi nga hindi nila ma-justify morally yung ginagawa nila. Well, anyway, ang una ko talang gagawin, i-reassure ko ang public. Ang kaso tumataas, pero tingnan ninyo, ang death rate natin, nakatenga siya sa 1.7. In fact, mas mataas nung July. Kung ikaw ay DOH epidemiologist, nakita mo sana yan. Instead na nakikiayon ka sa Okta at nananakot ka na tumataas ng 6-digit yung kaso mo. Because if you will look at the number of active cases and the number of deaths, yung 116, hindi yung 33,000, 0.2 lang, 0.7. In fact, last July, 0.77. Ngayon, 0.2. Ngayon, bakit hindi gumagalaw ang active cases mo? Baka nandun sa ospital, baka ayaw nilang paggamitin ng ivermectin, binibigyan nila ng remdesivir na nagkaka-side effect, nagre-renal failure, nadadialyze, namamatay dun sa dialysis, at hindi sa COVID. So, kailangan tingnan nila how long is the stay of the person with and how do you prevent these people from becoming intubated? No? Kasi pag nandoon na siya sa punto na ang nagde-desaturate na, yung oxygen niya bumababa, hindi mo na siya mababatak pabaliktad. So pangalawa, hindi ako mag-uulit ng RT-PCR. Wala akong pakialam. Pagka ang pasyente ko blue na, tapos hindi na nakakaamoy, umuubo na, maski ano pa ang resulta ng RT-PCR niya, gagawa pa ako ng COVID antigen. Gagamutin ko pa rin siya. Early treatment should be instituted. Do not allow the patient to monitor herself and become serious, no, before she will be admitted to a hospital that does not have any vacancy anymore. That's really criminal. You have to give him something to strengthen his immune system, to stop the viral replication. Kung ano man yung drug na yun, kung naniniwala ka sa ivermectin, gamitin mo yung ivermectin. Because once na nasa COVID pneumonia na yan, ang ibig sabihin nun, massive damage of the lungs na yon. There is thromboembolism. Blood clots are there already. That's not a bacteria. It is the destruction of the alveolar of the lungs, no? So yun ang gagawin ko. Ipapayagan ko talaga early treatment kung saan ka naniniwala, kung ivermectin ba, basta safe siya, mag-monitor ka. Hindi ako mag-uulit ng RT-PCR. Instead, ang gagawin ko on the 3rd or 4th week, mag-antibody test ako para malaman ko, itong NCR ba, ano ang number of people already with antibodies? Kasi meron na akong protection. Yun lang ang kailangan ko. And then, salamat. Marami. Go ahead, Dr. Jody. Baka may last ka pa. Tapos yung sa bakuna, I know this is going to be controversial. I am really thinking that the mutation is coming from the immune escape, no? Kasi yung virus itself, even without the vaccine, mutates, no? So, because of a study showing that it is the vaccination that probably pushed the virus, kasi tatapang siya eh. Ang virus parang tayo eh, gusto niyang mabuhay eh. Eventually, dadating ang panahon na it will be able to live with us. Tayo with them also, no? Para magiging seasonal, no? For the meantime, you depend on the epidemiology. Marami ba talagang namamatay? Or can you just help them mount a good immune response, no? Katulad ng vitamin D3. Akala nila vitamin lang yun. Yun ang tumutulong para yung immune system mo ay wag pumunta sa cytokine storm. Instead, gumawa siya ng antibody.
Yun ba ay nababasa ng ating mga expert? Ayaw nila bigyan maski a vitamin? Hindi na siya vitamin, it is a pro-hormone. Okay? So sa vaccination, I believe that it should be paused. It should not be given to pregnant women. It can be given to lactating women. It should not be given to children. You know why? Because we might be destroying something in them. Their immune system, we might be creating a problem that is horrible, more horrible than the infection itself later. At wala ka nang babalikan. You cannot say, ay sorry, nagkamali ako. Yun na nga. Tama ka, Dr. Jody. So maliwanag po sa bayan ng Pilipino. Napakinggan nyo sa ating mahal na doktora si Dr. Jody, yung kanyang napakasimpleng explanation pero tatago sa ating isipan at sa ating damdamin. Maraming salamat, Dr. Jody, at sana hindi ito yung huli. At marami talaga kaming natutunan sa iyo. Both side lagi yung dinidiscuss ni Dr. Jody, kaya napakaganda eh. Attorney Aaron, sakali nabigyan ng tsansa, isang araw, ikaw yung napunta sa posisyon ni President Duterte, anong gagawin mo sa nangyayari sa ngayon? Butay, Attorney Aaron. Siguro Kap, una sa lahat yon, i-stop muna ng vaccination kasi merong mga issues na dapat i-resolve muna. At the same time, kailangan natin i-isolate yung mga cases from the hospitals kasi hindi nagkakaroon ng malinaw na treatment. So hindi natin alam kung nahahalo na ba yung issues ng other sickness sa issues ng infected ng COVID. At the same time, kailangan na magkaroon ng controlled groups kasi may mga alternatives para malaman natin once and for all kung ano yung pinaka-effective. So total ganyan naman, mataas naman ang survival rate sa COVID. Kailangan merong control test for ivermectin, may control test for other alternatives, and then we will be able to make analysis talaga. Kaya ako naman gusto i-isolate yung mga COVID cases, you do not treat them at the hospital. Kasi para yung hospital natin is maging accessible pa rin sa ibang may sakit. Kasi natatakot magpa-hospital ngayon ng tao. Dahil sabihin, i-declare sila as COVID. So, ito at saka para maiwasan din na ma-incentivize ng mga hospital owners na ipa-declare as COVID yung mga patients nila. So we treat them using police power in the hotels. Total, ano lang ba naman yung gagawin nila? 1.5 years na tayo na nandito sa pandemya na to. Ano ba naman, magbigay tayo ng 1 or 2 months para ma-set up itong mga hotels na to, and the government will compensate for this, no? Para alam natin na kung maaral natin ng todo kung ano pa nang naging effective na treatment sa mga COVID patients. So gano'n, no? Hindi naman siya mahirap, pero that's how you manage. Kasi ako ang business ko, may experience sa pag-aalaga ng mga hayop, kasi ganun din ang gagawin mo no? You have to isolate them para hindi mo siya ma-mix doon sa mga other cases. Kasi otherwise, you will not be working on a correct data. Laging mali ang data mo kasi hindi mo na maalam kung same pa rin ba yung tinitreat mo na problema o halo na yun sa dating problema. And kailangan natin palakasin ang public health system natin kasi yun yung pinaka best line of defense natin is to make the people stronger, no? Their natural immunity stronger. So kung hindi na sila nagkaroon ng access sa hospital, it's dangerous for everybody, for the population. Kasi walang pupunta sa hospital kasi matakot ma-declare ng COVID. At the same time, hindi na nila mapagkatiwalaan yung hospital system natin kasi dubious na So, and hindi siya nagtatali sa actual experience ng tao yung sa dinedeclare nila. So, gano'n, no? At least in that case, mababalik natin yung tiwala natin sa healthcare system natin, naiiwasan natin yung manipulation of data. Kasi data is important, especially in this kind of problem. If you're working with the wrong data, you are making the wrong decisions. That is automatic, no? Kailangan kalmado kayang tao, kalmado ang bayan, para alam nila kung ano yung tama, makapag-assess sila. Kasi pag tinakot mo yung bayan, mali ang magiging decision. Nagde-decision sila based on a panic mode, no? Nasa panic mode sila. So, dangerous talaga yan. Usually, mali ang nagiging decision kapag hindi kalmado ang tao. Maraming salamat, Attorney Aaron, at sa sambayan ng Pilipino, maraming salamat. Paalala ko lang po sa DOH. Last year, marami akong communication sa legal department nyo. Napakarami niyan at sinagot niyo yan. Pinagpasapasahan niyo ako. Pinagpasapasahan niyo kami. Lalabas lahat yan sa Senado. That is during the time na nandyan yung Procaine at Dexamethasone, bigla niyong winidraw sa list ng approved drugs ninyo. Na mga life-saving drugs yan. At yan, lalabas lahat yan. Yung violation nyo sa Constitution, lalabas lahat yan. Hindi nyo pwedeng ipagkailayan dahil documented evidence yan. Palitan natin ng mga
email niya liham at nakalagay ang mga legal advisor ng FDA at DOH. So, sa sambayan ng Pilipino, katotohanan po ang binabanggit natin rito. Kaya kami ni Atty. Aaron, laging documented evidences lagi kami. Hindi tayo magsasalita na wala tayong basihan. Ayaw natin na suntok sa buwan na pag-uusap. Kaya ang lagi natin kinakausap yung may track record, yung mga bihasa, kagaya nila Dr. Jody, sila Dr. Homer Lim. Marami po. At natututo po tayo sa kanila actually. Marami po tayong napupulot na pwede natin gamitin. At sila rin po, ang nakalagay po doon sa ating sulat sa Senado na ginawa ni Atty. Polly Sugilon, ni Atty. Aaron Sugilon is imbitahan. Hindi lang yung nasa gobyerno. Bakit natin ilalagay ang buhay natin sa mga tao lang na nagdidesisyon sa gobyerno? Kita na natin, crystal clear yung decision making nila, ang daing mali. At buhay natin ang pinag-uusapan. I rather put myself in the clinic kung nasaan or hospital na nasaan si Dr. Jody. Kaysa mag-alatsamba ako na pumunta ako sa mga hospital na alam ko na manipulated rin nila yung bawat aksyon ng mga tao na nandoon. Alam po natin lahat yan. Dahil nga pinagsama-sama na nila lahat ng cases. Nawala na yung namatay sa pneumonia, nawala na sa heart attack, COVID na lahat yan. And tama naman si Dr. Jody na kung mahirap kang tao at nakaranas ka nito at kinausap ka, malamang at sa hindi, papayag ka dahil compensated ka, konti na lang babayaran mo. Those are the two factors na kailangan pag-aralan ng sambayan ng Pilipino. At bago tayo magtapos, paulit-ulit kong sinasabi, huwag kayong nasa denial stage kung pipiliin nyo bakuna or trabaho nyo. Kaya tayo nagpapabakuna dahil takot tayo mawalan ng trabaho. Pero hindi tayo takot madisgrasya sa bakuna na ini-introduce nila. Kapag nagkasakit ka, problema rin ng pamilya mo, ipalayo, namatay ka, wala ka na rin trabaho. Ganun lang kasimple yan. Huwag ninyong laliman ang inyong pag-iisip ng decision making. Mas maganda yung nag-oobserba muna tayo kaysa tayo yung ino-obserbahan. At kung ako ang tatanungin nyo naman, kung ako'y nasa posisyon ni Secretary Duque at ni President Duterte, hihinto ko muna ito. Hinto muna. Hinto natin. Walang mawawala. Hinto natin. Patawag yung mga doktor sa CDCPH. Patawag yung mga private doctor sila, Dr. Oclarit, Dr. Fidel Fernan, patawag lahat yan. Iharap sa DOH, sa FDA, sa DOST. Pag-uusapan at open yan sa sambayan ng Pilipino, napapanood nila. I-test na once and for all. Yung RT-PCR kung talagang tama ba yan. I-test na yan. Kumuha tayo ng mga makinarya, ng mga high-tech equipment, medical equipment, para tayo mismo ang mag-isolate ng virus. Ayaw natin mag-alatsamba sa sinasabi lang ng mga pharma na yan o ng World Health Organization. Tayo mismo, may pondo. Kung may pondo ka, mahal na Pangulo, sa dami ng pinagawa mong kalsada, mga tulay, para saan yan kung magla-lockdown ka naman? Saan gagamitin yung mga yan? I'd rather stop yung mga build. Bibili ako ng mga high-tech equipment na kagaya meron sa UK, meron sa US, meron sa Italy. Pupunduhan ko yan. Bakit? Yan ang priority. Dahil kahit na marami kang build yan, marami kang pinatayong negosyo dyan, marami tulay, marami kang kung ano-anong project dyan, at namatay na karamihan ng Pilipino dahil sa bakunahan, hindi na natin papakinabangan lahat yan, mahal na Pangulo. So yun lang po ang isasuggest natin sa kanila. Harap ng tao, pag-usapan, itest lahat yan, i-isolate yan. Yung variant na yan, ipakita niyo yung physical properties yan, yung physical appearance yan. Huwag tayong magbase sa computer-generated na mga 3D. Hindi po tayo tanga. Tayo po hindi bihasa pero hindi po tayo tanga, mahal na Pangulo. Yan po ang dinadasal namin na sana. Kayo rin nagsasabi na ilang taon na lang ang buhay nyo. Itama nyo na po ito lahat bago maging huli ang lahat para sa inyo. At hindi solusyon sa mga senador natin, hindi solusyon na pag-resign ninyo si Secretary Duque. Hindi solusyon yan. Habang nandyan siya, itama niya lahat. Yan po ang tamang solusyon.